bawat kanto, sa bawat madilim na daan, may mga kwentong hindi may paliwanag. Mga nilalang na hindi matahimik at patuloy na naglalagalag sa ating paligid. Handa ka na bang tuklasin ang misteryo at kilabot ng ating mga alamat? Tara na at sabay-sabay nating pasukin ang mundo ng katatakutan. Ang lihim ni Mang Tonyo at ang munting kaibigan. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, may isang matandang magsasaka na si Mang Tonyo. Tahimik ang kanyang buhay. Gumigising siya bago sumikat ang araw, nagbubungkal ng lupa at nag-aalaga ng kanyang mga gulay at hayop. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, tila palaging kapos ang kanyang ani. Laging may insekto, baha o sakit ng pananim. Madalas na lang siyang huminga ng malalim at sabihin sa sarili, "Siguro, ganito na talaga ang kapalaran ko." Isang hapon, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng isang matandang punong balete sa dulo ng kanyang lupain, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na boses. "Ay! Aray! Dahan-dahan naman, oy!" Napatingin si Mang Tonyo sa paligid. Wala naman siyang nakikitang tao. Akala niya'y guni-guni lang, ngunit muling nagsalita ang tinig. "Naririnig mo ba ako? Dito sa ibaba!" Napatigda si Mang Tonyo nang makita ang isang munting nilalang, kasing taas lang ng kanyang tuhod, nakasuot ng berdeng barong at pulang sombrero. Matingkad ang mga mata nito at tila kumikislap sa ilalim ng araw. Isa pala itong duwende. "Pasensya ka na," sabi ni Mang Tonyo. "Di ko alam na may naninirahan dito." Gumiti ang duwende. "Ako si Goryo. Matagal na akong naninirahan sa ilalim ng punong ito at matagal na rin kitang pinagmamasdan." Kinabahan si Mang Tonyo, ngunit napalitan ito ng pagkamaang. "Bakit mo ako pinagmamasdan?" "Dahil mabait ka," sagot ng duwende. "Kahit mahirap ang buhay mo, hindi mo sinisira ang kagubatan at ni isang minsan ay di mo nasaktan ang mga hayop dito." Dahil dito, nagpasya si Goryo na tulungan si Mang Tonyo. "Bibigyan kita ng isang handog," wika ng duwende. "Sa bawat butil ng binhi na itatanim mo bukas, 10 ulit ang tubo. Ngulit may kondisyon, kailanman ay huwag mong sasabihin kahit kanino kung paano ka umasenso." Labis ang tuwa ni Mang Tonyo. Kinabukasan, itinanim niya ang kanyang mga binhi. At gaya ng sinabi ni Goryo, 10 ulit ang tubo nito. Sa unang beses, napuno ng gulay ang kanyang bakuran. Sa susunod na buwan, umapaw ang ani niya. Lahat ng kapitbahay ay nagtaka. Lumipas ang mga linggo, unti-unting yumaman si Mang Tonyo. Nagtayo siya ng maliit na tindahan at bumili ng bagong gamit sa bahay. Pero habang tumataas ang kanyang yaman, tumataas din ang inggit ng mga kapitbahay. "Anong sikreto mo, Tonyo?" tanong nila. Ngunit lagi niyang sagot ay, "Sipag at tiyaga lang." Hanggang sa isang gabi, sa isang handaan, nalasing si Mang Tonyo. Sa gitna ng tawanan, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at ibinullas ang sikreto, "May duwende na tumutulong sa akin." Kinabukasan, pagbalik niya sa kanyang taniman, natuyot ang mga halaman. Wala na ang dating sigla ng lupa. Nang bumalik siya sa punong balete, wala na rin doon si Goryo. Tanging malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Naupo si Mang Tonyo sa ilalim ng puno at napaluha. "Pasensya ka na, Goryo. Nilabag ko ang usapan natin." Ngunit sa pagitan ng kanyang mga hikbi, may narinig siyang bulong. Hindi pa huli ang lahat. Lumabas muli si Goryo, bagamat malungkot ang mukha. "Nabigo ka sa pangako mo, ngunit dahil nakikita kong tunay ang iyong pagsisisi, tutulungan kita pa rin. Ngunit ngayon, ang gantimpala ako ay hindi kayamanan, kundi karunungan." Mula noon, tinuruan ni Goryo si Mang Tonyo kung paano pangalagaan ng tama ang lupa, kung anong uri ng binhi at kung paano magtanim sa tamang panahon. At bagamat hindi na 10 ulit ang tubo ng ani, masagana pa rin ito dahil sa disiplina at kaalaman ni Mang Tonyo. Paglaon, ibinihagi ni Mang Tonyo ang kanyang kaalaman sa mga kapitbahay. Naging maunlad ang buong baryo. At sa tuwing dadaan siya sa punong balete, palagi niyang binibikas ng mahinang, "Maraming salamat, Goryo." At sa pag-ihip ng hangin,
Tila may sagot na dumadampi sa kanyang pandinig. Walang anuman, kaibigan. Arang ng kwento. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nakukuha sa biglaang swerte o tulong ng iba. Mas matibay ang yaman na bunga ng sipag, tamang kaalaman at paggalang sa kalikasan at sa mga nilalang na hindi natin nakikita. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. See you ulit sa susunod nating kwento. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe, lalo na sa mga kakasimula pa lang katulad ko para masubscribe back din kita. Mag-comments para madali kitang mahanap. Salamat! See you next story. Ingat!